Kung napanood niyo po yung aming Atok Benguet, Baguio naman po ang aming day 2 at day 3 travel. Cap lang po, meron kaming 19% ng battery at 64% ng gas. Downhill ng Baguio is 51 kilometers. Pang-apat na trip na nga pala namin sa Baguio. This time, hindi kami pupunta dun sa mga typical na pasyalan. At kung naghahanap nga kayo ng mga hindi rin typical na restaurant, etong mga pinuntahan namin, marirecommend namin sa inyo. From Atok Benguet, dumiretso na kami dito kay Nono Guido's Restaurante. Nakatayo sa hillside itong restaurant na to. Yung design ng restaurant is very rustic. Sobrang presko dahil napapalibutan ng mga puno. At una nga nakita ng anak ko itong mga cake sa ref. At in fairness naman, hindi siya ganun katamis. Marami silang menu dito guys. At pansin ko din na malaki din yung serving nila. Umorder lang kami ng 2 klase ng pasta. Para naman sa anak ko, umorder kami ng waffle. May different nuts at saka fresh strawberries. May kasama na ring scoop of ice cream. Ang sarap nitong kape nila, lasang Starbucks. Doon sa 2 pasta, ito talaga yung nagustuhan ko. Masarap siya, talagang babalikan. Ito naman, medyo maasim for my liking. Pero hindi frozen yung mga seafood na ginamit nila. Overall, okay yung experience. Ang ganda ng ambience, courteous yung mga staff, big yung serving, masarap yung kape, presyo, swak na swak din. At dahil malapit lang naman si Strawberry Farm, dumaan na din kami. Ang balak lang namin dito is bumili ng ice cream. Unfortunately, dito na nga lumakas yung ulan. In fairness, mas maraming tao ngayon kaysa nung last na punta namin. Hindi na nga rin kami nagtagal, umalis na rin kami para makapag-check-in na. Pumili nga pala kami ng hotel na walking distance from Burnham Park. Dito yan sa Golden Pine Hotel. Binuko lang sila via Agoda, 2,000 per night. Update lang pala, 59 kilometers traveled from Atok Benguet, nabuwasan lang tayo ng 1% sa battery at 6% sa gas. Mukhang big collector itong may-ari ng hotel. Kaya kung mapapansin ninyo, bawat room meron kanya-kanyang team. Yung na-assign niya sa amin is NBA. Napakaganda nitong hotel na to. Very spacious, ang laki ng TV, malambot yung higaan, malamig yung aircon. Yung CR nila ang laki. Naligo, tsaka konting pahinga lang, lumabas na din kami mga bandang hapon. Itong trip na to, gusto lang namin i-enjoy yung Baguio. Lalakad ka hanggang anong oras mo gusto. Pipila ka sa street food nang walang inaalalang may nag-aantay sa'yo. Pwede kang maupo, tas magmuni-muni lang. Mga around 5 PM nga, pupuntahan na namin yung restaurant kung saan kami magdi-dinner. Dito yan sa Jezve Cafe, which means Turkish coffee. Sa Kisad Road nga lang pala ito. Paglagpas lang ng Orchidarium. Napakaganda nung interior ng restaurant nila. Very colorful, para kang dinala sa Turkey. Pinanood ko talaga ng malapitan kung paano nila ginagawa yung Turkish coffee. Napapanood ko lang kasi ito sa TV. Yung sabi nila, only coffee daw. Kakaiba yung coffee niya and meron siyang hint ng chocolate. Kami ni husband mahilig kami sa Mediterranean cuisine. Etong restaurant na to is nasa top list ko nung nagpaplano pa lang ako ng Baguio. And I'm happy to say na it did not disappoint. Masarap yung mga pagkain nila dito. Alam nyo ba na meron pa silang isang branch dito sa Baguio? Pero since kailangan pa siyang i-dry, dito na lang kami sa malapit. Eto guys, sobrang sarap nito. Isa to sa babalikan ko. Masarap din itong beef kebab wrap at yung dip nila very authentic. Overall experience, highly recommended. After eating, bumalik kami saglit sa hotel. And by 8 PM, lumabas na ulit kami for night market. Napakalaking advantage talaga pag yung hotel mo is walking distance lang to the city center. Second time namin na mag-night market. Hindi pa ganun karaming tao noon. Hindi na rin nga pala kami nag-check ng mga damit. Dito lang kami sa food market. Maraming tao pero hindi naman siksikan. Tinry ni husband itong rabbit sisig. Honestly, hindi niya masyadong bet. Bumili ako nitong tanghulo kasi gusto to ng anak ko.
At dahil nag-dinner na nga kami, parang gusto ko lang ng mga panghimagas. Nasipat nga pala ng anak ko yung McDonald's kahit nandun kami sa loob ng food market. Jollibee nga pala yung tawag niya dito. The next day ng 7 a.m., may coffee shop na pinuntahan kami na walking distance din from the hotel. Mga around 400 meters away din. Dito yan sa may foam coffee. Legarda yung tawag nila sa branch na to. Isa to sa mga recommended na coffee shop. And since malapit lang to sa hotel, kaya na-curious talaga kami. Very aesthetic yung place. Hindi nga pala ito yung first floor. Meron pa sila sa baba. At mapapa-wow ka talaga sa ganda. Foamy talaga yung kanilang foam signature coffee. Lasa mo rin yung kape. Although nagka-umay factor lang ako kasi medyo creamy siya talaga. Very cheesy naman tong mac and cheese nila. Overall, okay for experience. Nag-check out na nga pala kami ng 9 a.m. Pero may pupuntahan ba tayo na isa pang restaurant? Out of way to ng 14 kilometers. Pero ito yung paborito naming kinainan for this Baguio trip. Dito yan sa Via Von Joy sa Itogon, Benguet. Naka-glass walls itong restaurant na to. Kaya very refreshing at saka kita mo talaga yung view. Dito nga pala kami sa second floor pumuwesto. Hindi pwedeng matapos tong trip na to nang hindi kami nakakatikim ng authentic Cordilleran cuisine. Itong order namin is pinikpikan with kiniing and etag. Kagandahan pa dito is native chicken, yung talagang ginamit nila. Nakain kami sa sagada ng pinikpikan, pero ito level up talaga. Ang sarap. Kaya kung pupunta kayo sa Baguio, ito yung best way to end your trip. Bumaba na rin kami. Last stopover namin is the Pasalubong Center. Meron pa tayong 22% ng battery at 55% sa gas. Cannon Road na yon hanggang sa pauwi ng bahay. So Binyan to Atok to Baguio to Binyan. Nag-travel tayo ng 706 kilometers. Still 182 kilometers remain. Yun lang po ang aming vlog today. Thank you!